Okay, good day sa atong tanan mga igsoon and welcome sa atong another day nga din makapadaig ta makapasalamat sa Ginoo. This is another Sunday and we thank God that every day matupa ni David no. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. So karon no maglipay ta uban sa presensya sa Ginoo and I do believe na asa karon sa imong dapit nga din kung asa ka. Okay? So before we proceed, allow me to pray. Let's acknowledge the presence of the Lord nga naa karon sa atong taliwala, naa karon sa imuha o kung asa ka man karon nga dapit. Okay? Let us pray. Father in heaven, Lord, thank you so much nga niya kauban ka namo Ginoo. Kasi imong pulong where 2 or 3 nga nagagather sa imong pangalan Ginoo na sa taliwala karon Ginoo. O Lord, salamat kay Ginoo naa ang imong Holy Spirit karon Lord. We believe Father God nga ikaw personally makikistorya sa matag usa, matag kinabuhi karon Ginoo nga naa dinhi Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo Lord. We honor you and thank you Lord for everything that you've done o God. So sa mga butang imong paghimuon sa matag kinabuhi karon Ginoo. Bless those people Lord nga paminaw karon Ginoo Lord. Ako sa gisalig ito ina kanimo Lord, that this not be your mouth, Lord God. It's not by your own might nor by your own power, but by your Spirit, Lord God. We completely trust in you, Lord. Ikaw personally mag-minister sa ila karon Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So, salamat sa Ginoo no. So naara po ta karon maminaw sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo, it's so powerful. Balik ko na ko tong sa Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing by the words of God. So ang atong pagtuo nagikan gyud diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And I do believe karon nga adlaw your sa makadungog ta sa pulong sa Dios, our faith will arise. And do you know what? Ang pinaka-key sa milagro is ang atong pagtuo. Amen. So pag duna kay pagtuo diha sa Ginoo, walay imposible diha sa Dios. Tanan posible. So na diha mahitabo ang mga dagkong milagro sa atong matag sa kinabuhi. Amen. So right now, our topic is all about freedom, healing, and restoration. Sige. So our text is natong mabasa din sa Luke chapter 8. Okay? Ang title ani niya kung imong tanawon, verse 26 up to 39. Ang title niya ni is Jesus restores a demon-possessed man. Muna yung title din sa iyang context ng imbasahon. But also, you can read also in Matthew chapter 8, verse 28 to 34, and also sa Mark chapter 5, verse 1 to 20. So, naani siya, mabasa ninyo yung mga, kini siya nga account, ani nga mga, kining books, okay? So, right now, di lang sila focus sa kining Luke chapter 8, then, ako maning gibasa ang tulo, so maglukso-lukso lang ng taaning tulo ka mga books, tulo ka gospel, gikan sa Luke, Mark, and Matthew. Okay. So atong basahin din sa Luke chapter 8 verse 26 paingon sa unahan. They sailed to the region of Gerasenes, which is across the lake from Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, and shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me." For Jesus had commanded the impure spirit to come out of that man. Many times it has seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into a solitary places. Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him. And they begged Jesus repeatedly not to order them to go out into the abyss. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he gave them permission. When the demon came out of the man, they went out into the pigs, and the herds rushed down to the steep bank into the lake and was drowned. When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this
in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to see Jesus, they found the man who had whom the demons have gone out, sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind, and they were afraid. Those who have been it told the people how the demon-possessed man had been cured. Then all the people of the region of the Gerasenes asked Jesus to leave them because they overcome with fear. So he got into the boat and left. The man from whom the demons had gone out begged to go with him. But Jesus sent him away, saying, "Return home and tell how much God has done for you." So the man went away and told all other town how much Jesus had done for him. Okay? So dalaygo ng pulong sa Diyos. Okay? So, ako lang ning i-summarize, no? It's a story of a demon-possessed man nga diin gitagaan ni Jesus og kagawasan. Okay? So, kung imong tanang pagmayo, di ni siya basta-basta nga tao, he was called a demoniac. So, kung ang yung pangalan, gitawag siya og Legion. Kay gipangutanan ni Jesus, "What is your name?" My name is Legion. So, Legion means, baga sa Roman soldier, pa kanang Roman Legion soldier or legions of Roman soldier, equivalent na siya ngadto sa 4,000 to 6,000 ka mga soldier. So, imagine nimo siya kung ningon ang demonyo dito, mga demonyo siya, we are legions because I am legion because we are many. In other words, kini nga tao na puno pag maayo sa demonyo. Okay? Unya, thousands of demons ang nasa iya. Okay? Kung tanawon niyo pag may yung situation. Gali, ingon din bisag gapuson siya sa mga chain o iyara ng bugtuon. Bisag gisak nanay mga shackle lang yung mga tiil ug kamot kaya niya bugtuon. Og wala gyud makagapos sa iya. Wala po'y gadakpon man ni siya nga tao because gapamurisyo po ni siya nga tao. Kay gani sanay kani nga dalan walay makaagi dinhi tungod ngan man naa ni siya gatang. So di ni basa-basa nga tao. So gi-describe din tungod sa grabe nga demons nga nasa iyang sulod. Mo ni ang description sa iya dinhi. Una, katulad ko kanina, doon na siya legions. Doon ay thousands of demons nga nasa sulod sa iya. Nasa mga 4,000 to 6,000 demons ang nasa iyang sulod. And he was naked. He wore no clothes. Gubo ni siya. Kasi di madlo ka na kung patangan ka na. Taas kay mga buhok, nang lisik ang mga mata. So kuyaw kay hadlo kay saran. Okay? And wala na ni siya nagpuyo og balay. Yung din he lives among the tombs. So dito siya nagpuyo sa mga lubnganan. And another thing, kini nga tao gipandirihan, gikahadlukan sa mga tao. Okay. So imagine mo, worst pinaka-worst nga situation kini. When I was reading this one, grabe, worse kaayo ang iyang situation. Ako ning gi-share karon kay ngano man, I do believe nga si Lord dunay mensahe sa ato personally karon, no? Kay sometimes pag naatay mga situation, pag naatay mga struggle, problema, personally sa atong kaugalingon, we're thinking it's at the end of the world, or we would say na grabe na gid kuyaw na gid kay ni. O waragwa na gid paglaom man ang atong sitwasyon, grabe na gid ka worse ni siya. Pero sa ako ning gibasa na kay kung usap, oy Lord, grabe pa man kini, mas worse pa man ni yang kahimtang. Okay? Wala lang siya naggapos sa sala, kundi naggapos siya, na-control siya, na-possess siya sa mga demons nga nasulod sa iya. Okay? So di siya basa-basa nga situation. Kung tanan mo, pinaka-worst good sa tanang senaryo sa kinabuhi sa tao. Okay? Imagine, for long years, ingon din for long years, dugay ra siya. Nga nagpuyo dito sa tomb, dugay ra siya nga naked, dugay ra siya nga gipandirihan, gikadlukan sa mga tao. So, tanawon nimo siya kung mutanaw ka sa iya, yes, kadlukan siya, pero sa pikas nga bahin, kung tanawon nimo yung personality, ang niyang pagkatao, pinakaluoy siya nga tao. Amen. Nga naman, grabe kalisod ang niyang kahimtang. So,
kita manggali no, nalatay mga struggle gamay, mga atake sa demonyo gamay, uno sa pana diha. Wala grabe na kaysanan. But you know what? Kini mo'y pinaka sa akong nakita sa Bible. Mo'y pinaka. I would say pinaka worse. Baga sa kuan pa pinaka hardcore. Hardcore gigay ba di basta-basta nimo magiba. Na situation. Nakoy nakita na duha ka butang nga naa ni nga tawo no, in spite sa iyang pagkagapos, pagkaposes sa mao nga demonyo, naay duha ka butang nga nasa iya. Nga mo'y nagtukmod sa iya nga nakabaton siya og kagawasan, nakabaton siya og kaya sa atong gibasa sa story karon dinhi, nahimo siyang gawas nun. Okay? Naay duha ka butang nga nasa iya. Number one, atong nakita dinhi, when Jesus came, didagan siya padulong kang Jesus. When is sa Mark chapter 5 verse 6, when he saw Jesus from afar, he ran to Jesus. In other words, didagan siya, diduusan nga to kang Jesus. Okay. Ikaduha, he worship him. Or in other words, he kneel down na to sa feet ni Jesus. Imagine mo, nakaako pa siya sa pagduol o pag-worship kang Jesus. Muna ko nakita sa iyang duwa na kabutang, nakita na ko nga naka-lead sa iyang ngadto sa iyang kagawasan, kadaugan ug sa iyang sanity. In other words, na-heal siya, na-restore siya ug labaw sa tanan natagaan sa kagawasan sa iyang kinabuhi. These two things, tanawa siya. Okay? He come to Jesus and he bowed down and worship him. Grabe no, warag lisod kini mo naon nga kanang napuno na sa demonyo, naka-bow down, nakasimba pa yun sa Ginoo. Ako lang nakita din ni Banga, kana bitang when he saw Jesus, nakita niya ang iyang last chance sa iyang kinabuhi. Nakaglimpse siya og paglaom diya ang Jesus. In other word, nakakita siya og naa ang freedom din, naa din ang kaluwasan, naa din ang tinuod nga kagawasan kang Hesus. Mutong wala niya gisayang ang panahon, miduol sa nga to sa Ginoo. I just heard no kanang sa gishare ni Pastor Vlad, si Pastor Vlad nga, your 1% left is more powerful than the 99 that possesses you. Ano siya? Ang imong 1% nga nabilin sa imuha, nga maayong butang nga nasa imuha is more powerful sa mga butang or ga-control sa imong kinabuhi. I was so blessed with this message na naminaw ko sa iya. Ano ko lagi tama ano? Unsa man nga mga butang? I realize it is our longings. It is our desire to change. Amen. Muni nga mga butang, kana bitaw, Lord, gusto ko nga masulbad niya akong problema, Lord, tabangi ko, Lord, ikaw ra gyud akong paglaom, Ginoo. Lord, muni akong longing, Lord, muni akong gipangandoy sa akong kinabuhi, muni akong desire, Lord. Kana ang mga butang. Then, bisan tuod, wala gikusukuso na ka sa problema, sitwasyon sa imong kinabuhi, da paminaw mo, warag, sa kanang layo kayo sa imong gi-expectar, o imong gitingwa sa imong kasing-kasing, but I tell you, nakita na sa Ginoo. Amen. Nakita na ni Lord. Okay? So, muna ako nakita. That's why, it's so powerful. Kanang 1% nga nabilin sa iyo nga maayo nga butang, even your longing, your desire, nga makitabang ka nga to sa Ginoo. Your desire to change, your longing, nga unta, maduol ka kay Lord, nga unta, mausab ang imong kinabuhi. Oh, nangunta na ka, kay nga naman of course, di makasigurado. Pero naana nga tingwa sa imong kasing-kasing. And you know what? It's a powerful key. Kana nga nasasul, kana nga tingwa sa imong kasing-kasing. God can use that para muhimo og breakthrough diya sa imong kinabuhi. I do believe kining nga tao, no, wa man siguro tao nga dautan o bisag unsa pa ka salbais diya nga wala tingwa nga mausab. Ako ay once sama sa di man sama ang demonyak din nagisgutan, pero naay kana bitong grabe kalabad nga klase sa tao, pero deep inside my heart na ako'y longing, na ako'y desire nga mausab ko. Nga deep inside my heart, gusto ko makaduol nga to sa Ginoo. Gusto ko matagaan kagawasan gikan sa bisyo, gikan sa mga butang nga nagapos akong kinabuhi, na ana nga longing sa akong kasing-kasing. And you know what? Mao na ang rason gigamit ni Lord nga makaduol ko sa iya og nahimong gawas nun ang akong kinabuhi.
And I do believe kanang imong tinguha karon sa imong kasing-kasing, kanang nga longing, desire, daw walay sa kwan palugod, walay katumanan paminaw nimo kay tungod sa imong sitwasyon nga katabunan ka sa realidad. But I tell you no, God will do something gikan ana nga tinguha sa imong kasing-kasing. And it's so powerful. Kay nga naman, kana na lang siya gamay, wala pag yun na nawala sa imuha. Nga naman, si Lord ang nagbutang ana sa imong kasing-kasing. Amen? Si Lord ang nagbutang ana, o gikan ana, kabuton ka ni Jesus. Tabangan ka sa Ginoo, tagaan kag kagawasan, gikan anang imong sitwasyon karon. Amen? So, muni akong nakita din ni Igsoon, no? It's so powerful kayo. Bisan to gamay ra na siya, but it's so powerful kayo. Kanang a life, you surrender your life to Him, nga, mudul kasi nga, Lord, ikaw rin yun ang makatabang sa Lord. Ikaw rin yun ang makasulbad sa akong problema, Lord. Lord, ikaw rin yun, Ginoo. Muna akong longing, Lord. Muna nga tao, kung tanawin mo din pagkita niya kan Jesus, na ako gid niya pagdagan, padulong kan Jesus. Although pag-abot dito, ang nitingog ang mga demonyo. Kaya of course, they recognize Jesus, how powerful kayo si Jesus. Manang iduo siya tungod sa kahadlok kay nagkurog mo pud sila. Yung mga sila nga basig ani kanini para i-torture me. Hanap magali siya. Itong mga demonyo dito katong legions. Pero katong nga tao, katong gamay nga naa sa iya gigamit ni Lord para mahimo siyang gawas no. Okay? So, muna ang nahimo ni Jesus dito, ako na-realize ba na no? Inani ta ka palangga sa Ginoo. Love kay ta ni Lord. Okay. I want you to understand nga una, before si Jesus miadto didto. Imagine this is a special trip. Sakto ba? Oh, especially nga trip para sa iya. Kung muatras ka gamay din si Jesus una, he was preaching to the crowd. Okay. Ingon din sa atras sa gamay sa chapter 8 verse Luke chapter 8 verse 19. Now Jesus' mother and the brothers came to see him, but they were not able to get near him because of the crowd. See? So muni time nga nag-preach si Jesus, nagwali si Jesus. See? So makita nimo din special kayo ni siya nga tao nga to kang Lord. And I do believe, dili lang na nag-speak sa iya, but also sa atuwa karon, sa imo karon nga naminaw. In other words, Jesus leaves the crowd just to go with you. Just to be with you. I just remember sa gospel, no? He leaves the 99 to seek the one. Okay? Inana ta ka special atubangan ni Lord. Because God knows the desire of our heart. God knows the longings of our heart. God knows our needs. Kabalo siya nga nagkinahanglan ka sa iya. Munang willing niya biyaan ang 99 just for you. Kaya nga naman, inana ka pagpangga sa Ginoo. Inana ka pag-care ni Lord. Okay. In case siguro nga, kung ano nga, ako special ko, pastor. Oh, specialan ka ko ni Lord. Yes, because you are so loved by God. Oh. Muna nakita mo, He leaves the crowd just to be with you. Just to be with you. Kay posible atong dagan nga mga crowd wa siya nakita nga tinguha susama atong tawhana. Dagan kay kasunod-sunod sa Ginoo pero walay tinguha nga tinuod nga mausab ang ilang kinabuhi. Walay naay reliyon pero walay relasyon. Naay porma pero walay kausaban ng kinabuhi. Kay nganuman wala sila tinuod nga tinguha sa pag-usab silang kinabuhi. That's what tanawin din na to. Jesus leaves the crowd just to be with you. Another thing here, nagibiyan ni Jesus para makabot sa dito. Jesus go through the storm just to be with you. Grabe. Pagkasunod din nga kuhan, sa verse 22, I do believe this is a made up, kanang made up ni Satanas nga, kanang pagpanliyok sa weather, di ba? Oh. Grabe. Nagbagyo kay padulong pagtabok pa niya, let's go to the other side. Nandito sa verse 22 kung mabasa niyo da. Let's go to the other side. Kaya nga naman ang tumong ni Jesus dito sa padulong atong kwan, atong nailijon nga tao. Og sadyang naglawig sila dito, nagbagyo. Ni undergo og storm. Si Jesus just to be with you. Akong nakita
makita karon grabe, He sacrificed Himself. Ano yung develop pag magbagyo, no? At makita rin si Jesus na natulog naman si Jesus. Ano nga time? Nagsakay siya, yung mga disciples, action kabalaka, kay wala, ang tubig, sabya-sabya na sila. Pero, wala niya gibali. Nga naman, para lang makaabot diya sa imuha. Kaya nga naman, gusto ipabati ni Lord na love ka niya. Amen. So, muna nakita nila ako din kaya nga naman, inana siya ka-special, inana ta ka-love kayo sa Ginoo. Nga naman, He's willing to go to the storm just to be with you. O galit kung tanaan mo sa Bible, no? Di lang storm yang gagyan para ikaw ako mabalik na to sa iya. Yung sa ito, He sacrificed Himself. He died on the cross on our behalf. Kaya nga naman, aron ikaw ako, nga mutog mo dawat ng Jesus, mapasig-uli, balik na to sa Ginoo. Inana, dili basa-basa ang gagyan ni Jesus. Okay. Kung baga sa Philippians chapter 2, kung basahin mo dito, si Jesus, He is God Himself. He is sitting at the right hand of God. Yung sa dito, He did not consider Him equality with God, and iyang gisulob ang pagka-servant, gisulob niya ang pagkatao, nga naman, para makabot ka sa Ginoo. Para matabangan ka ni Lord. Para masulbad imong problema. Oh. Inala ka special sa Ginoo. And another thing, pag-abot din sa kalibutan, He sacrificed Himself. Wala siya na din para magpayahay. Ingon si Jesus, I did not came to be served, but to serve. He sacrificed Himself. Oh, kitang tanan na side na nga siya nalansang sa cross, dili tungod kay nasay sala, kundi tungod sa atong mga sala. He died for you and me because He loves us so much. He go through storm just to be with you. He go through sacrifices. Iyang katapusang dugo, katapusang singot, tulo sa singot, katapusang kusog, iyang gihatag para lang ikaw ako mabalik na to sa iya. Inana ta kapalangga sa Ginoo igsoon. Daso ikaw nga naminaw karon no, if you're thinking that you are living a life na nasa pinaka-worst, I tell you na ipaglaom. Nga naman, kaya suuto ni Jesus. Baga sa katupang sa katong mga parable ni Jesus sa lost sheep, di ba? Iyang gisuot ang mga kabukiran, ang mga kalasangan, just to find you. Amen. Yun ang nakapalangga ni Lord. So, another thing, He defeated our greatest enemy. Iyang gipildi ang pinaka-greatest na itong enemy. Ang pinaka-hardcore na itong kaaway. Ani nga context na mo din ang nagapos ani nga tawana, di basta-basta. 4,000 to 6,000 ka mga demons ang naggapos sa iya. Okay? But you know what? Jesus came to set him free. And I have a good news for you. Wala lang siya miani dito ato nga dapit sa journey sanis, no? Gerasanis, sinis, no? Para tagaan to sa kagawasan. But I tell you, naapod si Jesus karon para tagaan kag kagawasan. Sabi sa unsa nga mga butang nga naggapos atong kinabuhi, sabi sa unsa nga mga bisyo or drugs, ban sa ato dinhi, di ba? We're addicted sa usa ka butang. Maybe drugs, ang uban alcohol, ang uban addicted sa porn, di ba? Addicted sa mga sa sala, dalublob sa sala. But I tell you, Jesus came para kanang naggapos sa imuha, matagaan kag kagawasan. Mabungkag pinaagi sa kamatayon ni Jesus dito sa cross. Amen. So, this is the message na ako nakita, no? Nakita na ko din He set us free. He defeated the worst of the worst. Muni balik ko na ako kanina kining word na pinaka-hardcore nga ato nga enemy sa atong kinabuhi. Na mao si Satanas. Dini babasa nimo sa Colossians chapter 2 verse 15. Atong makita din nga muning gibuhat ni Jesus atong kaaway nga mao si Satanas ug iyang mga kademonyuhan. Tanan. Ingon sa din mag-start ko sa verse 13. When we were dead in your sins, in the uncircumcision of the flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. See? So, di-cancel sa ginutaratong mga sala. And another thing, having
disarmed the powers and authorities, He made public spectacle over them, triumphing over them by the cross. See? So, ang tanang kaaway sa atong soul, nga mao si Satanas, ug ang iyang mga demonyo, giparada na ni Jesus dito sa heaven, sa langit. Okay? Og, you know what? That's why ingon si Jesus, we are more than a conqueror. We're fighting a good fight. Tingnan naman, we're fighting in the winning side. In other words. That's why ingon si Paul, I have fight the good fight, I have finished the race. Kaya naman, siya mismo personally, nakaila siya nga sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, madaugon siya. Kaya naman, gidaog na ni Jesus tanan ang atong kaaway nga mao si Satanas. All you have to do is just stand up, no? Duol ta nato sa Ginoo. Surrender your life. Kung di nimo kaya na ni Lord. You know what? The best surrender nga atong mahimo, dili mo surrender ta sa atong problema. O mo surrender ta, di na ta mo padayon, o muundang na ta sa pagpangalagad sa Ginoo, kay gikapoy na ka. Ang pinaka the best nga surrender, you know what? Pinaka maayo ug mo dapat atong buhaton kanang mo surrender ta sa atong mga problema, struggle ngadto sa Ginoo. Amen. Dito surrender sa Ginoo, surrender kay Lord. Nga naman, once mo surrender ka sa Ginoo, di gyud ka mapildi, mo daog gyud ka. Amen. Muna na kanindot. And then lastly, Jesus healed and restored you. Okay. Jesus healed and restored you. So, the same, ang context na ninaga pa na itong sakon, tanahan mo, katong naitaw nga napuno sa demonyo. Tanawa siya. He been set free. Gawas nga mo siyang set free. Naulian pagid siya. Okay. Muling, tanawin mo din sa Luke chapter 8, verse 8:35. Sa diyang nakita siya sa mga tao, na din basahan ako. And the people went to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man whom the demons have gone out, sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind, and they were afraid. See? Dito kaya din siya. Sitting at Jesus' feet, nakasanina na, and then, he was in his right mind. Sa una na, I would say, insane siya, karon na mo siyang sane. In other words, naulian siya siyang pagkabuang, siyang iyang self. Okay? See? So, muna ang mahimo sa Ginoo sa tuwa. He completely restored. That's why he healed him, he restored him, he set him free. Muna mahimo sa Ginoo sa tuwa. Muna mahimo sa Ginoo sa imuha karon nga naminaw diha karon. Unsa man imong struggle, dili siguro sama ka worse aning tawhanan akong gibasa karon, atong gimong topic karon, but I tell you, you know what? Bisag unsa pa na kalisod sa imong paminaw, wala imposible sa Ginoo. Wala imposible diha kang Jesus. The moment you surrender yourself, you come to Jesus and surrender your life to God, and I tell you, nothing is impossible. And kanang imong tingwa sa imong kasing-kasing karon, nakita na ni Lord. O gimuna punan sa Ginoo na pinagya na. May mo kang gawas nun, may mo kang madaugon, ug puno sa panalangin, and you will be healed according sa word ni Lord. Okay? So, muna itong nakita din Okay? So, muna nga, importante kay ni siya, nga masabtan na ito pag maayo, no? Munang, kini nga tao, tanawin mo din naulian siya. Di ba? Tanawin mo siya, itong niyagi, wala siya sanina, karon na siya sanina, di ba? Ito niyagi, wa siya, bubo na siya. Oh. Wa siya balay. Diba? Asa ka puyo, dito sa tomb. Pero karon kita ni mo, gina sa Jesus nga, puli ta sa siyang balay. Yung papuli sa siyang balay. Okay. Oh. Sa una, yang life no, kita ni mo, gapus, pero karon gitaga ang kagawasan sa Ginoo. Kung kaya ni nahimo sa Ginoo ni adto, kaya po ni himuon sa Ginoo sa ato karon, sa imo karon nga naminaw, because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Okay? O ang nakanindot ani niya sa nang nakabaton siya kanang kagawasan, no, ako nalipay kay ko kay kaya man nimo ni Lord sa tuwa. Muna akong gi-share gali karon giwali sa inyo, kaya naman gusto na ko nga makabaton tag paglaom sa bisag unsa nga sitwasyon nga nasa tong kinabuhi karon. O ang nakanindot kay after ani nga nahimo siyang gawas nun, naulian siya, no? Dini sa Mark chapter 5 verse 19 to 20. Ingon siya, however,
Jesus did not permit him, but said to go home to your friends and tell what great things the Lord has done for you, and how God has compassion on you. And he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all were marveled or amazed. See? Tanawan ni siya sa mga tao nga nakabaton og kagawasan, tinguha, no, sa ilang kasing-kasing nga gigrant ni Lord sa ilang life. Naka-experience personal, naka-encounter personally sa Ginoo silang kinabuhi. Nausab niya perspective sa life. I do believe kini nga tao no grabe ni sa una. Grabe ni ka selfish, grabe ni ka so paka tanan tirong klase sa kadautan o pagka makasasala naa sa tanan ni. Kaya ano sa nang kanang 4,000 o ngadto sa 6,000 ka mga demonyo. So bing ka tanang klase sala nana dia. Bila na ako isa usa, I do believe nana tanan siya. Tanan nga tingwa sa pagbuhat sa dili maayo nana sa iya. Tanan. Ugali yan ang gibuhat kung naka-acquire sana nga mga demonyo sa iyang life. Oo. Pero tanawa karon nausab ang iyang tingwa. Sidang naulian siya, nabalik siya sa saktong pangunahuna. Ni tapad siya kang Jesus, ug ingina niya si Jesus, Lord, gusto ko muban nimo, Lord. I want to follow you. See? Iba na yung desire niya, di ba? Iba na yung desire niya. The moment you experience God, gusto niya nga mo-serve niya to kay Lord. Muna ang tinuod, listen up guys, muna ang tinuod nga tao nga naka-experience niya sa Ginoo. I tell you guys, no, wala kami ato sa church o nidawat kang Jesus, Lord and Savior sa mong kinabuhi. O nakabaton kang kagawasan, panalangin, kadaugan, para lang mag-enjoy sa mong sap. Okay? Laro na ako pagmayo. No. Yes, you will enjoy, kay dili man kiji si Lord. But you know, the bottom line of the blessing, the bottom line of the healing, the bottom line of the freedom nga gihatag ni Lord sa itong kinabuhi is to serve Him. Amen. To serve God. Okay? To follow God. Amen. Ugani din tinuod gibalibalan sa ni Jesus. Yung si Jesus kumpleto na akong job. Pero makita niyo mo dia, kung sa ni Jesus, pauli dito sa inyong balay, sa inyong mga higala. Sultiya sila, o sa niya, tell your friends what great things the Lord has done for you. And how he has compassion on you. Lakaw dito, uli dito. Sultiya sila. So, God gave him a mission. Siyang kinabuhi. Ngay, pag uli ni mo dito, ayaw nag-uban sa kuha, ay kabalaka. Pero sulti ang mga higala, unsa ang gibuhat ni Lord sa imong kinabuhi. Nahimo siyang witness. Okay? Nahimo siyang instrumento sa Ginoo aron ang mga tao makatuo ug makaduol balik ngadto sa Ginoo. See? And you know what? Grabe ang impact ani nga tao. Ako nakita din ay sa and he departed and began to proclaim in Decapolis. Deca means 10. Police means city. 10 cities. Ang niyang impact ani nga tao. Tungod siya tinuod nga experience, genuine nga encounter sa Ginoo na pulo ka syudad. Iyang nawalihan, iyang na-proclaim ang kamaayo sa Dios, ang gugma sa Dios, ang gahom sa Dios sa iyang kinabuhi. See? So, nindot kini nga butang igsuon, no? Patong makita ba? Muna sa pinaka bottom line sa atong tanan. I do believe sa ato matag usa karon, no, we're desired. Naama siguro kay situation karon nga di susama ani or I would say slight ra siguro ani. Pero ang Ginoo nga atong gilagaran, maura gihapon siya, wa siya na usab. Si Jesus nga naa kaniadto, I believe karon ang yang Holy Spirit naa dinhi uban kanato karon. And I want you to just come to God. Sama ani gibuhat ani nga tao. He ran to Jesus and he worshiped Jesus. In other words, he surrendered his life ngadto kang Lord. Gitugyan niya sa Ginoo ang iyang kinabuhi, ang iyang kahimtang, ang iyang struggle, iyang gisalig ngadto sa Ginoo. Ug makita nimo, the moment you come to Jesus, dili ka pakyaso ni Lord. Okay? So, muna itong nakita din ni karon, no. So if you want to set free, healed and restored, come to Jesus. Dol. Surrender. Surrender ngadto kang Lord. Okay? And God will never fail you. So, ayaw kaulaw pagduol sa Ginoo, no? Usay mo niya itong mindset, maulaw tagduol sa Ginoo. So, tiyanta ka, damor ka na kasala, damor ka na nasipyat, damor ka na kinahanglan ka, damor ka dapat magpaduol o musurrender nga to sa Ginoo. That's why I challenge you, karon nga kuan, no?
No, your desire to be set free, healed, and restored is more powerful than your situation right now. It is God who put that desire, that longing sa imong kasing-kasing karon. Sa atong mata usa karon naman kay form of addiction sa imong kinabuhi. Come to Jesus. Surrender your life and God will set you free. Okay? That is the key to your freedom. That is the key to your healing, restoration, and freedom. Come to Jesus. Okay? So right now, no, I just feel in my heart, diya karon sa imong gilingkuran, you're longing for something. You're desiring for something. I do believe si Lord nag-speak sa imo karon. Kabalo siya sa imong struggle, kabalo siya sa imong giagian karon sa imong kinabuhi. And I tell you, kana nga longing karon, kana nga cry sa imong kasing-kasing karon, nadunggan na sa Ginoo, nabati na ni Lord sa imong kinabuhi. And all you have to do, Jesus is here right now. Naa siya karon, no? Naa siya, ang iyang spirit naa dia karon. Kung asa ka man naglingkod karon, naa siya dia karon. And I want you to bow down. I want you to cry out dia kang Lord. Diya sa imong gilingkuran o gibarugan karon, asa ka man karon, just come to Jesus. Come to Jesus and surrender your life. No, Lord, muna akong tinguha, muna akong desire, Ginoo. Lord, come to my rescue. Lord, help me, Lord God. Lord, tabangi ko, Ginoo. Lord Jesus, I want to encounter you in my life, Lord. I want you to change my life, Lord. I want you, Lord, to set free, Ginoo. Di kan aning mga addictions akong kinabuhi, Ginoo. Lord, tabangi ko, Lord. And I tell you, God will hear you right now. God will hear you right now. Hallelujah. Right now, I just pray for you. I want to pray for you right now. Just raise your hands, no? Nakakaroon di ako naglingkod ba o nagkuhan, ipatasin mong kamot. Just close your eyes right now. I will pray for you. Oh God, thank you so much, Holy Spirit, Lord, nga nakakaroon, Ginoo, sa taliwala, Ginoo, among taliwala, ug nakakaroon bisag pagali aning tawo nga naminaw karon, Ginoo. Lord, it is your will, Ginoo, to set them free. It is your will, Lord, to heal them, to restore them, Lord God, in Jesus' name. And right now, Ginoo, I break all forms of addiction sa mga kinabuhi, Ginoo. Akong gibuak sa pangalan is all form of vices, all forms of addiction, Ginoo, gikan sa porn, gikan sa mga Ginoo, lust of the flesh, Ginoo. Akong gibreak karon, gibuak sa pangalan ni Jesus, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, by the blood of Jesus, Lord, I declare freedom. I declare healing, Lord God, in Jesus' name. And even right now, Lord, sa mga nagsakit karon, nagibati sa ilang lawas karon, Ginoo. Lord, salamat, Lord. It is for freedom that you set us free, Lord God. And by your stripe, Lord God, we are healed. That's why right now, Lord, in the name of Jesus, I declare healing, Lord, sa nagatuo karon, Ginoo. Nagapataas silang kamot karon, Lord. Right now, touch them in Jesus' name. Heal them in Jesus' name right now. Lord, let them feel nga tinuod ka, ugamhanan ka, Lord, sila makinabuhi karon, Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo, Lord, in Jesus' name right now. Hallelujah. Lord, salamat, Ginoo, sa kagawasan, Ginoo. And Holy Spirit, fill their lives right now, Lord God. Hallelujah. Fill their hearts right now with your presence in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, salamat kay Lord. I just declare your blessing, Lord, sa matag usa karon nga naa karon dinhi, Ginoo, nga naminaw, Lord. Panalanginan mo sila. Oh Lord, I pray, Lord, na kini nga experience nila karon, Ginoo, Holy Spirit, right now. Kini nga ilang experience, Ginoo, muhatod, Ginoo, sa pagtinguha, sa pagpangalagad, sa pag-serve kanimo, Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo. Mataw na nga tinguha silang kasing-kasing. And this time, ingon si Jesus, come, follow me, and I will make you fishers of men. Ingon si Lord. Come, follow me. Ingon si Lord. Oh Lord, salamat kay Ginoo. Salamat sa mga tao, Ginoo, nga nag-respond karon, Ginoo, sa calling nimo, Lord, sa call nimo, Lord, silang kinabuhi. Lord, I just release your blessing, Lord. I just release your healing power, your freedom, Lord, and even for restoration, Lord. And even right now, I speak, Lord God, even sa mga relationship, Ginoo, nga guba, Ginoo, Lord, I speak restoration, reconciliation in the name of Jesus. Oh, salamat kayo, Lord, right now, in Jesus' name. Holy Spirit, we thank you, Lord. I do believe, Lord God, nga doon na kay gihimo silang kinabuhi karon. Even as I speak and I pray, you minister to them. I give you praise and glory, Lord, for all you've done. Ug sa imong ginahimo karon silang kinabuhi. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. So no, right now, I do believe nabati ni mo ang presensya sa Ginoo diya sa mo nahimutangan karon. Naay paglaom. Amen. So right now, no, so
ang pinaka bottom line ng itagaan ni Lord og kayuhan, itagaan ni Lord og kagawasan panalangin. Dili lang para ma-enjoy nato na siya, kundi para atong mapaambit nga to sa uban. So, if you want to connect us, so you can type sa ubos aning page, aning video, no? I want to connect, okay? Or I want to connect. Okay? Then somebody from our team will help you nga di matabangan ka sa imong Kristiyano nga kinabuhi, sa imong paglakaw diya sa Ginoo. Amen. So I do believe gamiton ka ni Lord. Sama ni nga tao dinhi, di man siguro ta pareha sa iya dinhi gyud nga grabe ka worse, pero asama ni nga tao gigamit sa Ginoo sa napulo pa syudad nga naman naka-experience siya ug naka-encounter ug tinuod ngadto sa Ginoo. Amen. So daghang salamat and God bless us all karon nga adlaw.